Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2024. Nakaredy na po ba ang inyong mga Bibles, ang inyong mga notebooks at syempre ang inyong mga panulat? At kung meron po kayong highlighter ay higit pong napakaganda. Halika, samahan niyo po ako, tayo ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, aming Amang nasa langit. Pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos, nag-iisang Diyos at walang katulad. Kami po ay yumuyuko, nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Ikaw ay mapagpahinuhod. Ikaw ay nagpapakita ng iyong kabutihan, ng iyong kabaitan, ng iyong katapatan. Kahit maraming pagkakataon ng aming buhay, hindi kami nagiging tapat sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ikaw din ang Diyos ng kabanalan, ng katwiran. At dahil dito, hinihiling po namin sa gabing ito na saliksikin mo ang aming isipan, ang aming mga puso. Nakaisip kami ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Nag-alinlangan kami sa iyong mga salita. Hindi namin sinunod ang maliwanag na kalooban mo. Nakasakit kami ng damdamin ng ibang mga tao at nagkulang kami sa iyo. Humihingi po kami ng patawad. At hinihiling po namin, Panginoon, sa gabing ito, na kami ay linisin mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay napakamakapangyarihan. Hindi mo kami iniwan na kawawa, hindi mo kami iniwan na nawalan kami ng pag-asa sa tuwing kami ay nagkakasala, kundi merong provision, Panginoon, ng iyong salita, na kung kami ay magkasala at aaminin namin ang aming pagkakasala, hihingi kami ng tawad sa iyo. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan at lilinisin mo pa. Salamat po sapagkat sa gabing ito, anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, anumang pagkakasala na inilapit namin, Panginoon, sa iyo, ito ay pinatawad mo na at kami ay nilinis mo na. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa gabing ito, malaya kaming darako sa iyong presensya. Malaya kami, Panginoong, makikinig ng iyong mga salita. Malaya kaming mananalangin. At alam po namin na ang aming pag-aaral ay magbibigay ng kaalaman, pero ang dulot nito ay magbabago ng aming buhay at magiging malapit kami sa iyo, nang sa gayon mapaglingkuran ka namin. Salamat po, Panginoon, dahil ang panalangin namin ay hindi hanggang bubong lang, kundi ang mga panalangin namin ay makakaabot sa iyong trono. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo, ikaw ay tapat, ikaw ay karapat-dapat ng papuri, ikaw ay karapat-dapat ng pagsamba. Salamat po, sapagkat sa simula pa lang ng pag-aaral na ito, ikaw po, Panginoon, ang nagpapaalala sa mga anak mo na nagbabalik na po ang aming programang Numa at Some. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang kikilos sa aming kalagitnaan at ang pangalan mo ay maluluwalhati. Salamat po, dahil gumagawa ka na sa aming kalagitnaan. Ang papuri, pagsamba ay sa iyo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng ikalawang sulat ni Juan. At babasahin po natin ang talatang 6 hanggang talatang 6 hanggang talatang 11, verses 6 hanggang 11. Ang pamagat po natin, ang pag-aaral sa ikalawang sulat ni Juan, ang pagtatapos. Verse 6, nahanap nyo na po ba? Siyempre, ito ay nasa may bandang likod ng ating mga Biblia. At ganito po ang nakasaad. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na binigay sa inyo noong panguna
mamuhay kayo ng may pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Maganda po sigurong guhitan yung mamuhay kayo ng may pag-ibig at yung nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Hesukristo'y dumating bilang tao. Alam po natin na ang ikalawang sulat ni Apostol Juan ay sinulat niya sa isang ginang at sa kanyang mga anak. Sabi po ng mga Bible scholars, yung ginang na pinatutungkulan dito ay hindi naman talaga isang babae at yung kanyang mga anak, kundi ang ginang, ginamit lamang po itong code para bigyan ng proteksyon yung simbahan. Kaya pag binanggit niya po yung salitang ginang, ang pinatutungkulan dito ay yung simbahan. At pag ginamit yung salitang mga anak, ito ay yung mga membro sa loob ng simbahang yon. Sinulat po ito ni Apostol Juan sapagkat meron pong pumasok na katuruan sa loob ng simbahan. At yung katuruan yon ang tinutuwid niya, pinasusubalian niya. At ang sinasabi po dito, ayaw nilang kilalanin na si Hesukristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran, sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Sa verse 9 po ng ikalawang sulat ni Juan, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Kaya alam po natin na meron pong 5 aklat sa Bagong Tipan ang sinulat ni Apostol John. Yung Gospel according to John, yung 1st, 2nd, 3rd John, natapos na po natin pinag-aralan yung 3rd John, dahil ang 3rd John po ang pinakamaikling aklat sa buong Biblia. At ngayon pong gabing ito, matatapos tayo sa ikalawang sulat ni Juan. Ito po yung pangalawa sa pinakamaikli. At bukas po, magsisimula po tayo sa pangatlong pinakamaikling aklat ng Biblia. Walang iba kundi yung aklat ni Pilimon. Napakagandang pag-aralan yung aklat ni Pilimon. Kasi meron ding issue na hinaharap si Apostol Pablo. Kaya kailangan niyang gawin yung sulat na yon. At yung pang-apat na aklat na sinulat ni Apostol Juan ay yung aklat ng pahayag. Diba sabi niya dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, wala sa kanya ang Diyos. Ipinaalala niya sa atin sa aklat ng pahayag na hindi pwedeng dagdagan, hindi rin pwedeng bawasan ang salita ng Panginoon. Ang sinumang nananatili sa turo ni Kristo, nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ito rin po ang paalala ni Apostol Pablo nung sinulatan niya po si Timoteo na kanyang protege. Kung sasamahan niyo po ako, buksan niyo po yung inyong mga Biblia sa aklat po ng unang Timoteo, chapter 4, verse 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Sa mga huling araw, maraming mga tao na nagsasabing sila ay nakakilala sa Panginoon, kabilang sa simbahan, naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa Panginoon, pero merong mangyayari sa kanilang buhay at tatalikod sila sa kanilang pananampalataya. Ito po ay nangyari nung unang panahon at nangyayari po ito lalo na sa mga huling panahon. Kung tayo po ay updated nung panahon ng pandemic, bago mag-pandemic at pagkatapos po ng pandemic, sa Amerika, marami pong kilalang mga manunulat, Christian authors, mga pastor na nagsasabing sila ay Kristiyano. Sila ay tumalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya nauso nga po yung salitang deconstruction
deconstruct, nagde-deconstruct sila. Yung mga dati nilang pinaniniwalaan, hindi na nila pinaniniwalaan ngayon. Iba na yung kanilang pinaniniwalaan. Ito po ay hindi bago. Kasi nung panahon ni Apostol Pablo at ni Apostol Juan, nangyayari na ang mga bagay na ito. Pero mas titindi ang ganitong sitwasyon sa mga huling araw. Bakit? Sabi dito, susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So meron palang mga deceiving spirits. Yung mga deceiving spirits na yon ang nakakapandaya sa mga tao. At ang mga tao, gugustuhin nilang pakinggan ang mga turo ng demonyo. Verse 2 ng unang Timoteo chapter 4. Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Yung salita po ditong tatalikuran, apostesontai, na ibig sabihin po sa English, to be apart from, depart from, or stand apart from. Yung salita pong apostesontai, ito po yung pinanggalingan ng salitang apostasy. Di ba pag naririnig po natin yung salitang apostasy, sila yung mga tumalikod sa katotohanan, iniwan ang katotohanan. Kaya tatalikuran nila ang pananampalataya. Imbis na sila ay mananatili sa tama, sa sound teaching na bahagi ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus, yung pong ating pananampalataya ay hindi live by faith. Yung ating pong pinaniniwala ang katuruan, ito po ay sound teaching. Sound teaching. Kaya imbis na maniwala sa sound teaching na bahagi ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus, pipiliin nilang sumunod sa ibang boses, hindi boses ng Panginoon. Di ba ang sabi ng Panginoon, si John din ang may sabi, yung mga tupa ko, nakikilala ang aking tinig, hindi sila sumusunod sa tinig na hindi nila kilala. Pero etong mga tatalikod sa pananampalataya, susunod sila sa ibang tinig at sila ay hahakbang pupunta sa ibang daan. Dahil pakikinggan nila ang mga mandarayang espiritu at mga doktrina o katuruan ng mga demonyo. Ang mga doktrina, ang mga katuroang ito ay maingat na ginawa para makapandaya, para ang mga tao ay tumalikod sa tunay na pananampalataya. Kaya nga po, di ba ang sabi ni Apostol Pedro, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Kasi yung kalaban ng ating kaluluwa, ginagawa niya ang lahat para iwanan natin yung pananampalataya, panghinaan tayo ng loob, tumalikod tayo sa pananampalataya. Kaya habang may oras pa, sumama tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon para malaman natin ang kanyang tinig. Kasi ang tinig ng Panginoon, hindi ka naman nagdadasal ka, Panginoon, magsalita ka sa akin. Bibihira lamang po ako ng mga taong nakarinig na nagsabi, na nung sila ay nagsabing, Panginoon, mangusap ka naman sa akin, narinig nila yung audible voice ng Panginoon. Madalas po, nangungusap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung hindi mo alam ang kanyang salita, hindi mo rin alam ang kanyang tinig. At pag hindi mo alam ang kanyang tinig, pag may tinig na pumasok sa isip mo, pag may mga tinig na narinig ka na maganda sa pandinig mo, dahil hindi mo alam ang tinig ng Panginoon, pwede mo siyang paniwalaan. Kaya yung pag-aaral po natin ng Biblia, gawin po nating disiplina. Dahil sa panahon ng pagsubok, ang salita ng Diyos ang magpapatibay, ang magpapatatag sa atin. Sa panahon ng tukso, ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng tagumpay kung susundin natin to. Sa panahon ng mga maling katuruan at doktrina na nagkalat sa paligid natin, ito ang ating sandata para hindi tayo madaya. Kaya nakakalungkot nga po, maraming mga taong nagsasabing, matagal na akong membro ng simbahang yan. Matagal na akong mananampalataya. Tanungin mo, nabasa mo na ba ang Bible?
Alam mo ba ang tinuturo ng Bible? Pailing-iling, patawa-tawa lang. Kasi kahit matagal na siyang mananampalataya, hindi niya pa rin alam ang salita ng Panginoon. Binabasa natin ito hindi lang para magkaroon ng kaalaman. Binabasa natin ito para yung pamumuhay natin ay maging banal at ang pamumuhay natin dito sa mundo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ang sabi po ng unang Timoteo chapter 4 verse 2, ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at merong mga manhid na budhi. Nung pumutok po ang pandemya at iba't ibang platform sa social media ang ginamit ng mga tao, napakarami pong naglabasang mga bulaang propeta, bulaang apostol, at mga mandarayang tagapagturo. Kung hindi po natin alam ang salita ng Diyos, madadaya po tayo. Naikwento ko nga po nung December ata, nung bukas pa po yung aming ukayan, pasirado na po yung aming ukayan, nagliligpit na kami, biglang may mama bumaba sa bike, tapos tumingin-tingin, kumuha siya ng short. Yung halaga ng short niya, 100. At binagbayad siya sa akin. Dahil nagmamadali na ako, hindi ako nakafocus. Nakita ko 1,000, tinanggap ko 1,000, sinuklian ko siya ng 900. At binalot ko pa yung short at ibinigay ko sa kanya yung 900. Kinabukasan, nung nagdeposito ako sa bangko, tinawag ako ng teller. Ang sabi sa akin, Ma'am, fake po ito. Mabuti na lang, kakilala niya yung anak ko na nagtatrabaho din dati sa bangko. Sabi ko, ay kasi kagabi, may nagbayad sa amin. Yung binayad niya, ito yung idiniposito ko ngayon. Hindi ko alam na fake. Dahil hindi ko binigyan ng pansin at hindi ko rin gaanong sinuri. Mukhang 1,000, 1,000 talaga eh. Hindi ko sinuri, hindi ko binigyan ng pansin. Ako ay nadaya. Kung hindi po natin bibigyan ng pansin ang mga pinakikinggan nating turo at hindi po tayo maingat at hindi natin alam ang salita ng Panginoon, madadaya po tayo. Sabi po ni Apostol Pedro sa sulat niya sa 2 Pedro chapter 2, ganda po nito, gustong-gusto ko to. Sabi niya po ay ganito, nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Nako, sa panahon po natin ngayon, napakadaming apostol, napakadaming propeta. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi na sila ay propeta o inappoint na lang nila yung sarili nila para maging propeta at apostol. At ang nakakalungkot, ang sinasabi ng Biblia, kung sinasabi mong ikaw ay propeta, dapat ang lahat ng sasabihin mo ay magkakatotoo. Dahil pag meron kang sinabing isang hindi nagkatotoo, hindi ka na totoong propeta, magiging false prophet ka na, bulaang propeta ka na. Diba? Sa Amerika, nung eleksyon ni Trump, napakaraming mga evangelical, Pentecostal preachers, charismatic. Ang sinabi nila, mananalo uli si Trump. Sabi ng Panginoon, nangusap ang Panginoon sa kanila at mananalo uli bilang presidente si Trump. Pero natalo. Sabi nila, hindi patapos ang Panginoon. Pagkatapos nito ng appeal, mananalo uli si Trump. Yung iba po, humingi ng paumanhin at nagsabing sila ay nagkamali. Pero yung iba, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin, hindi sila humingi ng paumanhin. Pero ipinapakita noon na sila ay hindi mga totoong propeta dahil ang tunay na propeta ng Panginoon, ang salita niya ay mangyayari. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, kung hindi po tayo mag-iingat,
Marami po sa mga nagsasabing propeta, apostol, guro, pastor, ebanghelista, ang layo nila ay hindi ipangaral ang salita ng Panginoon para mabigyan ng luwalhati ang pangalan ng Panginoon. Ang layo nila ay magkaroon ng maraming laman ang kanilang bulsa, tumaba yung kanilang bank account at mamuhay sila sa sobra-sobrang kasaganahan. Hindi na po para sa kaluwalhatian ng Panginoon, kundi para sa sarili na nilang kapakinabangan. Sabi, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang-isip lamang. Marami po sa kanila, ang ipinapangaral nila hindi na ang dalisay na salita ng Panginoon, kundi kung ano daw ang sinabi ng Panginoon sa kanila, kung ano ang kanilang nakita, kanilang mga pangitain, kung ano ang kanilang napanaginipan. Wala pong masama sa mga bagay na yon, pero hindi po sila ang final authority ng ating pananampalataya. Ang final authority ay ang salita ng Panginoon. Ang final authority ng ating pananampalataya ay ang Biblia. Managinip man sila, magkaroon man sila ng pangitain. Pero kung ang mga sinasabi nila ay hindi naman sinasang-ayunan ng salita ng Panginoon, hindi po natin sila dapat pakinggan dahil ito ay mga kathang-isip lamang. At sabi dito, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Tumalong po tayo sa 2 Peter chapter 2 verse 17. Gustong-gusto ko to eh. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis kung wala naman itong tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaanan ng Diyos para sa kanila ang napakalalim at napakadilim na lugar. Kung pupunta naman po tayo sa Matthew chapter 7 verse 15, ang mga huwad na guro ay inihalin tulad sa mga lobo, mga wolf, na nakadamit ng tupa sa labas para silang mga maaamong tupa, pero sa loob, sila ay mga lobo, mukhang maamo, pero lalapain ang mga tao na madadaya nila. Nung ikinumpara ni Apostol Pedro ang mga huwad na guro sa balong walang tubig, ibig sabihin, ang kanilang mga turo ay walang kwenta at kabuluhan. Pero yung nangangatimong tenga, yun ang ina-address. Kaya nga sabi nung iba, kung saan daw makati, yun ang kamutin mo. Hindi po ganon ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Ituro natin ang dalisay na turo ng salita ng Panginoon. Ang kanilang mga turo ay walang kwenta at kabuluhan. Sayang lang pag pinakinggan mo sila dahil sila ay tumalikod sa Diyos. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 2 verse 13, the spring of living water and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Ganda, no? Ang sino mang naniniwala sa kanila ay mananatiling uhaw ang kaluluwa. Ang sino mang naniniwala sa kanila ay walang pag-asa. Imbis na makaranas sila ng buhay na walang hanggan, buhay na kapayapaan, makakaranas sila ng kapahamakan at kamatayan. Dahil ang pinaniwalaan nilang turo ay hindi naaayon sa salita ng Panginoon. Mag-ingat po sa mga nagtuturo, sa mga taong nagsasabing sila ay merong bagong revelasyon. Sabi, tama ang sinasabi ng Biblia, pero nakatanggap ako ng kapahayagan na galing sa Panginoon. Mag-ingat po tayo sa ganung mga tao. Mag-ingat po tayo sa mga taong nagsasabi na ang Biblia ay hindi sapat para makilala ang Diyos. Mag-ingat po tayo sa ganung mga tao. Dahil ang sukatan ng katotohanan, palagi ang salita ng Panginoon. Ang Biblia, ang sukatan ng katotohanan. Hindi lamang ang Biblia, kundi kung sino si Kristo. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat makiisa sa mga taong hindi naniniwala sa tamang turo tungkol kay Jesus.
Pag nakipag-isa tayo sa kanila, ito ay hindi tama at nakikipag-isa ka sa kadiliman. Dapat tayo ay hiwalay. Kaya nga 'di ba, holy, separated. Hindi na tayo kasama ng kasalanan, hindi na tayo kaisa ng mundo, kundi tayo ay hiniwalay na ng Panginoon para sa Kanya. Hindi nakikiisa, kundi dapat ipaalam sa iba na mali ang kanilang turo. Ang mananampalataya ay dapat makiisa sa mga nagtuturo ng katotohanan. Dapat manatili tayo sa turo at aral ni Kristo. At dahil dito, hindi tayo pwedeng magdagdag at magbawas. Bilang mananampalataya, dapat tama ang pagkakilala mo kay Kristo. Dahil pag mali ang pagkakilala mo kay Kristo, kagaya ng tinutuwid dito ni Apostol Juan, sinasabi nilang si Kristo ay hindi naman talaga naging tao. Kasi imposible na ang Diyos ay maging tao. Tinutuwid yon. Kasi pag mali ang pagkakilala mo kay Kristo, hindi ka makakaranas ng totoong kaligtasan. Hindi ka makakarating sa Ama kapag mali ang pagkakilala mo kay Kristo. Ang pananampalataya, ang nananampalataya ay dapat manatili sa katotohanan. Pag nanatili sa turo, nasa Kanya ang Ama, nasa Kanya ang Anak. Pero pag hindi nanatili sa turo ni Kristo, wala sa Kanya ang Diyos. Kaya lahat ng relihiyon, pananampalataya, grupo at tao na hindi naniniwala kay Jesus na Diyos na nagkatawang tao, wala sa kanila ang Diyos. Basahin ko po yung 1 John 2:21 hanggang 23. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam ninyo ito. At alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Hindi tayo pwedeng maniwala sa Ama at hindi kay Jesus. Kaya hindi pwede na maraming daan papunta sa langit dahil ang sabi ni Jesus, iisa lang ang daan papunta sa langit. Ang nananampalataya kay Jesus ay dapat manampalataya din sa Ama. At bilang pagtatapos, sabi po ng ikalawang John verse 11 and 13, marami pa sana akong sasabihin, kagaya rin nung pagtatapos niya sa ikatlong sulat ni Juan. Sabi niya, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta dyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang aking kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hinirang. Pagpalain po ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pakinggan po natin ang awit.